Oscar Malapitan, our representative, magandang gabi po. And to my former director and formator, Father Job Calarakal, MS. Gayon din po sa Parish Pastoral Council ng ating parokya, Santo Niño de Congreso, headed by Tita Testore. Sa lahat po ng lingkod, simbahan at parokyano ng Santo Niño de Congreso Parish. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan naman po natin ang wala pa. Mga hindi naliligo. Yan. Palakpakan di mga naliligo, no? God is good. All the time. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Ikatlong araw po ng ating pagbimisa de Gallo, Misa Aguinaldo o Simbang Gabi, no? At tampok po sa ating mga pagbasa at lalo tigit sa ating ebanghelyo para sa gabing ito ay yung isang tao, isang karakter sa ating buhay Kristiyano, sa ating buhay bilang isang Katoliko na bagamat tahimik lang pero malaki yung impact na nagawa para sa atin, sa ating pananampalataya. Ito po ay walang iba kundi si Saint Joseph, husband of Mary, and patron of Universal Church. At sa pagninilay po natin mga kapatid sa gabing ito, gagamitin po natin yung ikatlong letra ng Christmas. Ano pong letter yon? Letter R. No, tatlong R, mga kapatid. A call to righteousness, a call to receptivity, and a call to reverence. Pagiging matuwid, pagiging bukas ang isip, at pagiging makadiyos. First, my dear brothers and sisters, is righteousness. Pagiging matuwid. Na siyang binanggit sa ating unang pagbasa sa aklat ni Jeremias, no, ni Propeta Jeremias, na pasisibuli ng isang matuwid mula sa lahi ni David, nagpapatungkol sa lahi ng Panginoong Hesus, kung saan bagamat si David, no, ay isang hari at nagkamali, nagkasala, pinili ng Diyos upang maging angkan na pinanggagalingan o pinanggalingan ng ating Panginoong Hesus. At binanggit sa ating ebanghelyo, isang taong matuwid itong si Jose na magiging asawa ni Maria. Matuwid si Jose at pagiging matuwid ni Jose. Pero bago po ikasal, natagpuan ang mahal na Birheng Maria, buntis. At kung sa tradisyong Hudyo po ito, ang parusa sa babae kapag nahuli na nagdadalang tao ng wala sa kasal ay siguradong kamatayan. At paano po papatayin? Stone to death. No? Stone to death. Siguro po kung sa kasalukuyang panahon yan, no, baka marami na pong nabato. No? Baka sa dami ng mga unwanted, no, na teenage pregnancy, no? Yung rate. At siguro po pagka uso pa rin yan sa panahon ngayon, no, baka ang kantsawan dyan oy, batuhan na, no? May babatuhin na, no? Ganong kalupit, no, yung tradisyon na ito ng mga Hudyo. Pero gayon pa man mga kapatid, itong si Jose na tampok na karakter sa ating ebanghelyo, Saint Joseph is an example of righteousness. Pero kung self-righteous lang si San Jose, baka nabato na ang mahal na Birhen at baka hindi si Maria ang ina ng ating Mesiyas. Magandang tingnan mga kapatid sa ating mga buhay. We have to be careful
on being self-righteous, always seeing the fault of others without seeing our own faults. When something have wronged us, ito yung magandang paraan, no, na that we deal when something have wronged us, no? Kasi madali sa atin na to finger point, no, to fault find, to nitpick, no, yung pagkakamali ng iba without considering na tayo din ay may pagkakamali, tayo rin ay may pagkukulang, tayo rin ay may pagkakasala. Pero alam niyo mga kapatid, sabing ganyan sa Matthew, no, chapter 18 verse 15 to 17. Sabing ganyan, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at pagsabihan mo tungkol sa kanyang pagkakamali. Gawin mo ng kayong dalawa lamang. Kung siya'y makinig sa iyo, mapapanumbalik mo ang iyong kapatid. Subalit, kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawang saksi upang batay sa patotoo ng mga saksing ito ay mapagtibay ang usapin. Kung ayaw pa rin makinig sa kanila, idulog mo sa iglesia. At kung ayaw pa rin niyang makinig, ituring mo siyang isang pagano o maniningil ng buwis. Alam niyo po mga kapatid, sa social media, very notorious yung toxicity to one another. Haters, bashers, and detractors are everywhere. Trolls are spreading malice and turmoil, no, to everyone. Kaliwat ka ng pamabatikos sa isa't isa, pero yung sariling pagkakamali, hindi makita. Mga taong walang magandang magawa sa buhay, kaya ang hilig ay mamuna at manira ng iba. Kapag ka nag-post ka lang, makikita mo, no, yung isang post na yan, ang dami ng comments at siguradong may panlalait na dyan sa ibang tao. Ay, ang taba. Ay, hindi bagay yung suot niya. Ay, para siyang si Jollibee, no? Bida-bida, no? Mga ganyan, no? Especially on the younger generations, no? Ang daling magbitaw ng masasakit at masasamang salita. We are living on the toxicity of this norm of our society today. Pero sabing ganyan ng isang pare, no, from the Society of St. Paul, from Father Albert Garong, sabi niyang ganyan, let us inject a healthy dose of grace in all our interactions, especially where toxicity is the norm. Bilang mga Kristiyano, sabi niya, we should hold ourselves to a higher standard like Joseph, sapagkat huwaran ng pagiging matuwid si San Jose. First is the righteousness of Joseph. Second, my dear brothers and sisters, is receptivity. Receptivity, pagiging bukas ang isip, pagiging maunawain. And Joseph is an example of being receptive. An example of receptivity. Open and responsive to the ideas, impressions, or suggestions. Nung nalaman ni San Jose na buntis ang mahal na Birheng Maria, he didn't jump immediately to conclusions. Oh, she is a harlot, no? Nako, bayaran niya, no? Babaeng mababa ang lipad, no? Hindi niya inakusahan na ganun ang mahal na Birhen. Bagkus Joseph suspend his judgment to Mary. And Joseph did not judge Mary for being pregnant out of their wedlock. Bagkus, sabi nga sa ating ebanghelyo, nais niyang hiwalayan ng lihim. Pero dahil siya ay nanaginip at nagpakita ang anghel, hindi niya itinuloy yung kanyang dapat na gagawin. Isa ring magandang bagay na tingnan sa atin mga kapatid. Kung minsan,
masyado po tayong mapanghusga. Masyado tayong judgmental to the point na we accuse of something, someone of something. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo. But we make speculations. Ang daling gawin sa social media, nahusgahan ang isang tao o sitwasyon, pero wala naman tayo sa kalagayan niya. And what is our invitation, my dear brothers and sisters? Don't be so easy to judge. Suspend your judgment. Be receptive, like Joseph. And the best way to avoid judging others, sabi nga nila, mind your own business. Bago po naghihikab na, no? Yan mga senyalis na yan, no? Yung katabi mo naghihikab na yan, no? Pakibati naman yung katabi mo, magandang gabi sa'yo. At pakisabi sa katabi mo, huwag kang judgmental. Pakisabi sa katabi mo, mind your own business. Amen? Kasi pag busy sa pagkasaayos ng sarili mong buhay, wala kang time to find fault in others. Kasi alam mo sa sarili mo, marami kang dapat gawin, marami kang dapat ayusin, marami kang dapat gawin sa buhay mo. Receptivity of Joseph. At ikatlo mga kapatid, ikatlong R, reverence. Reverence of Joseph. Pagiging makadiyos. Joseph did not put the matter in his own hands, but rather he surrendered the matter to the Lord. Itinulog na lang ni San Jose. Alam niyo po, no, kung minsan, no, maraming bagay sa buhay na kung minsan, dapat, no, itulog na lang. No? Hindi basta itulog para takasan yung problema, kundi itulog sa Panginoon. Kaya nga merong image, no, si Saint Joseph na natutulog. No? Because he sleep with the Lord. Alam niyo po, one time, nasa daan po ang inyong lingkod. No? Nag-aayos po ako ng lisensya ko for driving sa Manila. Nakasakay po ako sa isang motor, sa isang angkas. At habang traffic na ganyan, no, may distansya naman po kami sa bawat sasakyan, may isang kotse sa likod. At biglang binangga ng kotse na yon yung motor. No? Halos dumausdos na kami, no, nung driver doon sa eksenang yon. No? Binangga yung kasakyan, no, ng kasakyan na 4 wheels na is Fortuner yata o Montero yon. No? Yung motor. Nakakainis, no? Sabay busina ng ganyan, ng malakas. Ano bang problema nito, no? Sabi kong ganon. Hindi mo naman inaano, pero nang aabala sa'yo. Pero alam niyo po, naisip ko, pag pinatulan mo, abala lang. At naalala ko, oo nga pala, pari na ako, no? Hindi maganda sa paningin ng Diyos at ng tao kung masasangkot pa ako sa gulo, no? Baka mapagalitan din ako ng formator ko ni Father Job, no? Pagka nasangkot ako sa mga ganong klase ng gulo, no? Kasi hindi yan tinuro sa amin sa seminaryo. Ang nasabi ko na lang, no, sa sarili ko, no, at doon sa driver, no, dahil nagtimpi na lang ako, no, kasi kailangan ko na makuha yung lisensya, no, sabi kong ganyan, God bless you, no, Mama Mary loves you, no. Sabi kong ganon. Sa inis, pero inis na inis po ako noon. Sa totoo lang. Alam niyo mga kapatid, hindi madali ang magpakadiyos. Hindi madali ang, no, to have reverence. Pero ito po hinihingi sa atin ng ating pananampalataya. Kagaya ni San Jose, na kung tutuusin, having all the rights to be vindictive, to be bitter, especially to Mary, especially to the circumstances that he have. Hindi niya deserve yun. Pero si San Jose, piniling maging mabuti, piniling maging matuwid, piniling magpakadiyos, pinili ang maging kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, sa ating patuloy na pagninilay, this is our same invitation to each and every one of us, like Joseph. We are called to righteousness, to imitate his receptivity and his reverence.
tawag sa pagiging matuwid, tawag sa pagiging bukas ang isip at maunawain, at tawag sa pagiging makadiyos. May we, my dear brothers and sisters, be able to imitate the example given to us by Saint Joseph, a call to righteousness, to receptivity, and reverence. Amen.